ay ihimlay mo sana ako sa tabi ng aking pinakamamahal na asawa. Halika! Halika! Ayun! Atras! Atras! Tara! Jesus ko, alang-alang sa masaganang dugo na yung ipinawis ng manalangin ka sa halamanan. Jesus, alang-alang sa tampal na tinanggap ng iyong kagalang-galang na mukha. Jesus ko, alang-alang sa koronang tinik na ipinutong sa kamahal-mahalan mong ulo ng mga tampalasan. Kaawaan at patawarin ng kaluluwa ni Pepe. O Jesus ko, alang-alang sa masakit na hampas na iyong tiniis. Kaawaan at patawarin ng kaluluwa ni Pepe. O Jesus ko, alang-alang sa mabigat na krus na pinasa ng iyong kamahal-mahalang balikat. Kaawaan at patawarin ng kaluluwa ni Pepe. O Jesus ko, alang-alang sa kasantusan-tusan mong mukha na naliligo sa dugo. Kaawaan at patawarin ng kaluluwa ni Pepe. O Jesus ko, alang-alang sa damit mong natigmak ng dugo na biglang Ay, pinaknik sige. at hinubad sa iyong katawan yung mga tampalasan. Ganitong oras pa lang eh. Talagang tahimik na tahimik na. O, alang-alang sa iyong kasantusan-tusang Pag ganitong kamay, gabi na, nakukuha ng mga papa- walang naglalabas ng mga tao rito sa kanilang mga bahay. Alam mo naman, walang mapapaglibangan dito kung gabi. Alang-alang sa tagiliran mong Siyempre, gusto kong malaman. ng isang matalim na si Gusto kong malaman kung saan inabot ang aking kapatid. at tubig. Inatake siya sa puso nung papunta siya doon sa bahay ni Congressman Dulyente. Na sa pagsakop sa Nag-iisa ba siya? ay inibig mo Hindi. ito ay pangalan. May kasama siya. Tumulo ang iyong mahalagang dugo sa Hindi ba siya nadala sa ospital? pinalipusta ng mga Hudyo. Hindi na. Napasa kamay niyong mga Nang dumating ang balita sa amin, ni Judas, nasa morgue na siya. mga lubid, Nandat na naman namin. paripahan, Ayos na ang bangkay. tulad sa korderong walang sala. Iniharap kay Anas, kay Caifás, kay Sa sementeryo kanina, sino yung kuba at sino yung mga taong mahabol sa kanya? at pinatutupala Ah, ng mga ito yung kuba yun. Ilagalag dito sa ating bayan. Medyo kulang sa buwan. sugat ang buo mo Masipag yun. Kaya lang may konting kalikutan ng kamay. tunga ng koronang tinik. Siguro, ninakawan yung isa sa mga bata ni Congressman. Kaya siya hinahabol. Wala na ba kayo nakalimutan dalhin? Wala na po, Chong. O, teka Sigurado muna. kayong... Naiwanan niyo itong baon niyo. Salamat ho. Salamat. Chong, Hmm, may gusto sana ako itanong sa'yo eh. ano yon? Eh kasi, Sige na, kuya. Sabihin mo na. ikaw na lang. Ano ba yon? Chong, pagkatapos po ba ng padasal para kay tatay, uuwi na po ba kayo ng Maynila? Eh, maraming pinagbilin sa akin ng tatay ninyo na dapat ko pang ayusin. Ganun po ba? Eh di magtatagal po pala kayo dito. Oo. At sa katapusan ng klase ninyo, isasama ko kayo sa Maynila. Doon kayo magbabakasyon. Totoo po? Oo. Yun eh, kung mataas ang grado niyo sa eskwelahan. Kay Mang Vicente niyo lang po itanong. Mataas ang grado ng dalawang yan. Ang problema, madalas mahuli sa pagpasok. Pambira naman to si Mang Vicente oh. Ganda-ganda na ng umpisa niyo. Sinira niyo pa sa huli. Chong, Hmm. doon na po ba tayo titira? Hindi, babalik tayo. Talaga po? Oo. Sabi ko na sa'yo, kuya eh. Totoo ang sabi ni tatay na hindi tayo
papabayaan ng Chong. Oy. Pasok na kayo, baka mahuli na naman, ha? Sige po. Sige. Mga kasama, dalawang malalaking trahedya ang sinapit ng ating hanay. Hindi pa tayo nakakabawi sa nangyaring massacre sa Baryo Tanglawan. Sinundan pa ito ng hindi naasahang pagkamatay ni Pepe. Oo nga ho mga Lipyo. Nakakalungkot ho mga nangyayari sa ating lugar. Eh, ayon doon sa mga taong nakausap namin, mga sundalo daw may kagagawa ng masakal sa Baryo Tanglawan. Eh, sigurado ka bang sundalo talaga may gawa? Ano ito, paano nga nakasuot sundalo? Kung nakasuot ng uniforme, sundalo na. Eh, yung mga taong labas, nagsusuot na rin ng uniforme na sundalo. Kung sa bagay, hindi maaaring gawin yan ng mga tauhan ni Major Salvador. Kung sakali mang totoo yan, tiyak hindi alam ni Major. Ako, hirap na rin magtiwala sa mga yan. Armado ang mga yan eh. Mula nung maluklok sa poder yang si Congressman Doliente, wala nang katahimikan dito sa bayan natin. Akala ko ba mga Lipyo, na magpalit tayo ng pambansang liderato, ay mapapalitan na rin yan si Doliente. Ngayong wala na si Pepe Villamar, sino na ang ipapalit natin? Sir, dali niyo yan. Yes, sir. Bakit dinala mo pa sa loob? Kaya mo naman tapusin yung sa lugar ang pinaghulihan mo sa kanya. Wala pang kasabit-sabit. Pero boss, hindi ko pwedeng gawin sa harap ng mga ibang polis na kasama ko. Kahit nasa ilalim ko mga ito. Alam mo naman boss, iilan lamang sa mga ito ang nakakaalam ng tunay na kaugnayong sa'yo. Eh di ginamit mo sana ang utak mo para mailayo sa mga yon. Hindi ko kasi ako makagawa ng desisyon kung wala kayong utos. Lalo na tungkol sa mga Villamar. Yan ang hirap eh. Hindi mo kontrolado lahat ng mga tao mo. Meron pa tayong pinangingilagan. Hepe. Bukas, paggising ko, ang gusto ko, burado na sa utak ko. Ang Carden Villamar na yan. Opo. Sige. Ikaw, boss! Yung paghahanap sa mga bata. Eh, tuloy pa rin yung paghanap, boss. Yung lato nung pwede niyang puntahan, pati yung mga dating kaklase at kaibigan, pinababantayan ko na rin. Kaya kung hindi sila makakalabas ng bayan, hindi mo matatapos ang gabi, tiyak na masasakutin natin sila. Ano pa ho? Saan ka ang sigarilyo? Ito. Ito bayad. Kuya, ba't ang tagal-tagal mo? Naghanap pa ako ng makakain natin eh. Oh, kumain ka na. Kuya? Natatakot ako. Bakit ba tayo nahabol ng mga sundalo? Bakit ba nila tayo gustong saktan? Ewan ko. Siguro dahil Villamar ang pangalan natin. Kuya, hindi pa ba tayo uuwi? Hindi pwede. Diba? Sabi ni Chong, huwag tayong alas dito hanggat di siya bumabalik. Ba't wala pa siya? Ewan ko eh. Natatakot na ako, kuya. Huwag kang matakot. Nandito naman ako eh. Villamar! Kumusta ka na, Carding?
Hindi ka ba nila sinaktan? Nag-aalala ako kung napaano ka na eh. Clarissa, puntahan mo ang mga bata. Iniwan ko sila kagabi doon sa guhong hagdang bato na inugatan ng isang malaking puno. Alam ko ang lugar na yon. Hanapin mo sila sa paligid na yon. Nasabi ko sa kanilang huwag lalayo sa lugar na yon. Ikaw, paano ka na? Ang mahalaga yung mga bata. Tiyakin mong ligtas sila.